then pwede ra nila i-consider na taas-taas ang terms of installment. Basta mo comply lang sad sila sa mga documentary requirements. So mo na atong gina-offer sa ila kay posible na di sila aware na pwede di installment. Kaya binilag full payment, dako na kay ilang billing, 100,000, 200,000. Unsaon ako pagbayad ani, dako kaayo. Mangutang na sa lugar siya kay para pagbayad lang. So gina-offer na mo na siya ng mga programs. O kung mubisita sila sa SSS, dili sila mahadlok og bisita dadto, maka-offer pa sad mi og additional na programs depende kung unsay available. Magdugang lang ko gamay regarding adtong sa mga reasons kay with the help of our media partners, usa sad ni sa way na ma-inform na mo ang mga employers kay one of the reasons also is kaning si employer gisalig lang bitaw niya kang bookkeeper. I'm not discriminating the bookkeepers, pero naghan nami na encounter na mga instances or accounts na dili aware si employer na si bookkeeper day ang naka-default sa ilaa. So with the help of digitalization, kay digital na manggod na karon, unsay among makita sa record sa office, makita gyapon ni employer kung nag-online registration siya, pati gyapon si empleyado. So with the help of digitalization, aware si employer sa iyang obligations, aware sad siya kay real-time man ang posting nato. Bayad ka karon, postada dayon siya. So mahibala sa dato ni employer na wala pa na post ang payment, naghatag naman ko kang bookkeeper. So, they really have to be cautious also of their accounts digitally. So, sa employer, dili lang isalig tanan kang bookkeeper, dapat kabalusan siya unsay nahitabo through digitalization. Okay, attorney, natay nabistahan ka ganina nga. Nabistahan siya last year, early this year, doon na po, nga non-compliant ba. Tapos doon na ito yung issue ka ganina, nga nag-issue yung chilling bat at italbo. Kasi remedyo, ani. Kasi imahin mo na itong legal option, ani. Sa legal. Sa legal actually, option. ang kuan, kato siya nga employer nga nabisitahan, di ba? Nakainumdum pa man mo sa una na nabisitahan. Nag-comply dito siya. I-comply, pero lately lang mo to nga ningon bitaw tos lang murag apiki ana, so nitalbog ang ilang kwan. So once nga motalbog kan dili na mugod pwede sila ma-file na jud sila kung di na sila pwede mo avail sa installment. So ni avail man pugod to sila installment kay syempre dako pud bitaw nga amount, pero nitalbog man gud siya. So mo to ang nahitabo na bisitaan na pud namo karon na-appeal siya sa raise. Pero sa kaya to may to diya kaso mo. Actually, sige. So, sa legal na point of view, kato siya, naamang ko tayo, pag-apply niya og installment payment, naamang ko tayo provision dato sa agreement na dapat dili mo talbog yan cheque. Kung mo talbog na yan cheque, na dili dayon niya ma-replacean, na dayon dato nakabutang na dili na siya allowed to apply for another installment payment. But the employer should know or be aware of that, kay base nag-sign lang, or na representative na ni-sign, na inana di ay abinilag, pwede raman dito maka-apply, basta-basta. So, once di na ta pwede maka-apply, ang iyaan na lang compliance ana before the office is full payment. So, gihatagan man nato siya chance karon na mo comply, 15 days. So, within 15 days, kung wala siya compliance na full payment, mo na dayo na si branch nato, SSS Ozamis, i-refer na nila sa legal department. So, si legal department, ang among procedure dadto, once maka-receive mig account ikan sa ilaa, na kompleto ang mga dokumento, pagsusi na mo sakto ang procedure, maghatag na sad mi og demand letter gikan sa legal department. Kung kana wa gyapon sa lay compliance, mapasakaan na dayon namo og kaso. Maghatag mi, mag-file mi og complaint before the prosecutor's office, ang atong complainant ang account officer diri sa Ozamis. So far, kato ba sa issue na itabutin na ba wala na comply sa atong bisitahan during this year? Nag-comply sila katong atong mga nabisitahan before, then katura siya nga kaso ang katong ni nag-installment nga ni na default ba, so mo to siya ang nabalikan at okay. So kasagaran sa magawag dato tuloy ng mga mga delinquent pa yung mga nasa agency, no? Si parin siya something yan, no? Litan ang employer na sa establishment gidala na sa agency, no? Agency mo nagdala na
Hindi nga na kasagaran. Naba na, nasulbad na ba na? Kanang yun na mga pangaging agency siya. So si establishment, wala siya tulubagon, naka-agency man siya. Yes, sakto na siya na pag naka-agency, ang empleyado siya dili adtong iyang gitrabahuan na business establishment, kundi empleyado siya adtong sa agency. Kaya dadto man siya connected. Pero si agency, siya ang naitulubagon sa empleyado na maghulog sa SSS. Now, kanimang good si agency, kasagara, dagko manggod ni sila, dinagko. Nasa tayo gitawag na large accounts manggod sa SSS. So, pag large accounts, dili nagahandle ang branch, ana. Lahi na departamento ang gahandle. Pero it doesn't mean na wala sad sila inani na programa. Naagihapon tay mga inani na programa sa mga agencies niya. Kasagara mga agencies, wala sila yung mga local na mga kaning principal office diri. Kasagara main lugar Cagayan or sa Cebu or sa Davao or sa Manila. So kana na mga instances kung naay mga complaints, mo direkta dadto sa ilaang principal place of business. Pero moora gihapon ang procedure namo na bisitahan ko na ay mo reklamo, tapos sa kadaghan sa mga empleyado di man gyud tanan ma-monitor, munang gina-encourage gyud namo ang mga empleyado to go digital, meaning magparehistro online sa website para ma-check from time to time. Gitidakan naman ko sa kong payslip, wala pala ginisulod, kano pa man isulod, so maka-complain. So si SSS Ozamis mo entertain resad of complaints even for large accounts. Yes. Alright? Nasayod na nga dili gyud tanan makasuod sa digital ba no. Pero kani adto magod mag-send si SSS og message ni katong sa empleyado nga nabayran na no. Padayon pa magyapon na pero wala ko kadawat nga nga mga messages di ba? Nagpadayon, actually kapadayon gyapon siya. Dayon, tingala siguro to sila nga nung di na sila ka-receive kay wala siguro na-update ilang cellphone number. So, you have to update na. Mo lang yapon sa office mag-fill up ta og E4. I-update na to. Yes. Dili kasunod sa digital, di kayo di magyunta na, no? Or basin walang yun naghulog. Walang yun ka nakahulog, sir. Busa wagi ma-receive kay wa may hulog. Kadto lang siya. Di ba? Oo. I-update lang dyan nato atong records, cellphone number, email, address, para maka-receive yapon tatong text blast ang tawag. Yes. Kaya naman go'y mga security features na nagipang-add si SSS due to digitalization. So, naanami ka nang itawag nato na PIN. So, walay basta-basta maka-access sa imong account kundi ikaw lang kay sendan man ang imong cellphone o kadong PIN ba ito sakto? OTP inana. So, kung nalimtan nimo na lahi dito imong number na na-register sa SSS, moadto ta sa branch kay para magpa-update ta sa imong recent na number para any messages from SSS na text blast maka-receive ra ka or mag-remind sa imo na sir, unsa na bayaran nimo ni taod-taod na kawalay bayad. Ana, basta ta makadawat og message ana. Alright. At ang karoon para sa to mga empleyado. Yes. Sa kumpanya panalitan gamay nga tindahan. Pila ra gyud kabuk ang kanang allowed sa balaod requirements nga kuan. Kinahanglan kuhaan na siya sa SSS. Doon na ba siya minimum nga kaning gidaghanon? As long wala nakapunta pulo, 5 lang, 2 ka empleyado. Kanang sa minimum sa ganina siya. Kanang micro ay mong pasabot sir no? Oo. Kana siya ng mga negosyo as long as naa kay certification I think kinanglan og certification ana. As long as naa kay certification na belong ka anang micro, small and medium enterprise. Kana siya. MSME. MSME. Pag nakay certification, okay ra na siya. You are not required to get, yes, you are not required. Basta nakay certification, ana. Kay naman na siya exception. Exempted na siya. Oo. Tanan maging empleyado, ma'am. Kay sa garagon mga kuana. Pwede gihapon nila. Pag sa una, kato regular lang ilang buhagi sa SSS, katong contractuals, katong mga bangko dili kuhaan. So unsa may kuana ni kanang security sa empleyado. Tanan ba gyud nga
empleyado ma-regular man siya o dili kinahanglan gikuha SSS. Sa SSS, good sir, kung maingon tag, first day of employment, covered na gyud ka. Okay? However, kadto siya, that is one of the exceptions gihapon to siya. Kadtong sa micro na business. Kung nabilong ka ana tungod kay gamay kaayo ang imong negosyo, gatabangan ka sa gobyerno na maka-start up pa, ay padayon ka. Kung wala na ka nabilong adto, kung di na ka exempted, obligado na dayon ang atong business establishment na mo kuha og SSS para sa mga empleyado. Ano siya, pero gamay ra na siya. I cannot give you the details kay I need to verify first kung unsay mga requirements adto para ma-exempt ka. Kay mangayo manggug kag certification ana na exempted ka. Kay we have a case in Bukidnon to siya na pineapple man to ang iyang product. Naka-present siya o katong exemption kay micro siya, pero during that period lang gyapon kay dili man ingon na exempted ka, nag-start ka, hangtod na ni boom na imong business, mura gihapon. Naay requirements ana for exemption. So kadto na period wala na mo siya gi-assess tungod kay exempted siya. Pero ang succeeding na period naghatag na mi og billing statement sa iya. Buto sa magdulo yung time frame sa Yes, oo. Ma'am, kasagara mo, kaya ito may noon ito nga, gihimong rason, no, ang kining micro, small, medium enterprise ni miyembro sila. No, ganit, hindi man sila, kaya ito, wala sila ganabang, kana lagi, dili ko na nag-SSS, so, mahimo siya ng rason. No? Dapat ikilantaw ninyo, nga possible kung naabali siya,